Ang batang babae ay nagpunta sa boxing gym, sa sandaling siya ay nakahanda na, siya ay pinatamaan ng punching bag. Sinamantala naman ng lalaking nasa likod niya na hawakan ang kanyang dibdib. Kahit na siya ay maganda at kaibig-ibig, hindi pa rin ito nagpapaapi. Kaya, lumaban siya. Ngunit, hindi ito ordinaryong boxing gym, ang mga miyembro dito ay nagsasanay na maging isang assassin. Dahil siya lang ang babae doon, pinipilit siya ng mga lalaki na gawin ang lahat ng maruming gawain. Gayunpaman, hindi niya pinabayaan ang pag-insayo. Ang kanyang desisyon na maging miyembro sa isang boxing gym ay hindi lamang hinimok ng isang pagnanais. Sa halip, tumira siya rito dahil gusto niyang maging matatag para ipaghiganti ang kanyang ama. Ang pangalan niya ay Yoon Jae-ho. Isang buwan lang ang nakalipas, si Jae-ho ay isang mag-aaral sa ika-10 baitang. Ang kanyang buhay ay palaging nasa ilalim ng pagbabantay ng pulisya, dahil ang kanyang ama ay isang wanted na takas. Lagi siyang sinusundan, at hindi lamang siya iniiwasan ng kanyang mga kaklase, ngunit kahit ang kanyang guro ay nagmumungkahi na dapat siyang huminto sa pag-aaral. Bumalik siya sa classroom na bigo. Kinukutsa siya ng isang bully bilang anak ng isang gangster at naglalagay ng isang supot ng harina sa kanyang mesa, dahil sa pagkasangkot ng kanyang ama sa droga, na dahilan sa pangungutya ng kanyang mga kaklase, sa pagkakataong ito ay naubos na ang kanyang pasensya. Kaya, kinuha niya ang harina at binato sa dalaga. Isang away ang naganap, na pinagtulungan si Jae-ho laban sa 4 na kaklase. Kahit itinulak siya sa pader, lumaban pa rin siya na mag-isa. Napabagsak niya ang 3 sa kanila, nang ang isang kaklase ay kumuha ng lapis bilang pananakot, mabilis siyang hinarap ni Jae-ho. Pinakita niya sa lahat na hindi siya dapat maliitin. Natahimik ang silid habang nanginginig sa takot ang mga bully na babae. Sinong nag-aakala na ang anak ng kriminal ay marunong lumaban ng ganyan? Pagpapatunay lamang na matatag ang babaeng ito. Kinuha ni Jae-ho ang kanyang bag at umalis. Nagmamadaling sinalubong siya ng guro, ngunit ibinigay ni Jae-ho ang kanyang name tag, bago pa siya ma-kick out ng school. Habang siya ay naglakad pa uwi, nainis ito sa laging pagsunod sa kanya ng mga pulis. Kaya, binasag niya ang side mirror ng pulis habang pinapanood siya ng mga ito. Hinabol siya ng mga pulis, ngunit nawala niya ito at nakauwi ng ligtas. Mayroong isang cake at mga bulaklak mula sa kanyang ama, na si Mr. Dong-han, ngunit sinipa niya ang mga ito. Matagal na rin siyang namuhay ng mag-isa, ngunit hindi siya kinausap ng kanyang ama at hindi na rin sumasagot sa kanyang mga tawag. Ginagawa niya ito upang hindi siya makonekta ng radar hanggat maaari, sawang-sawa na siya sa mga negatibong nakapaligid sa kanya. Inilabas niya ang galit niya sa kanyang ama. Pananagutan niya ito sa lahat ng paghihirap na naranasan niya sa buong buhay. Dahil sa pagkaawa, pinatay niya ang telepono na may halong konsensya. Kinagabihan, dinalaw siya ni Mr. Dong-han, ngunit sa labas ng kanyang apartment, ay may isang hindi kilalang tao ang papalapit sa kanya. Nang may narinig si Jae-ho, sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit pinigilan ni Mr. Dong-han ang pinto upang protektahan ang kanyang anak mula sa di kilalang tao. Binaril siya at nasaksihan ni Jae-ho ang pagbaril sa kanyang ama. Pagkaalis ng tao, binuksan ni Jae-ho ang pinto, at natuklasan lamang ang kanyang ama na wala ng buhay sa kanyang pintuan. Sinusubukan niyang gisingin siya, ngunit wala na ito. Sa libing ni Mr. Dong-han, ang kanyang kaibigan at amo, na si Mr. Choi Moo-jin na isang yakuza boss, ay nagbigay galang sa yumao. Si Jae-ho ay pumunta sa istasyon ng pulis, ngunit nakalulungkot malaman na kulang sila ng ebidensya at hindi makapagpatuloy sa investigasyon. Dahil sa wala na itong pagpipilian, si Jae-ho ay pumunta kay Mr. Moo-jin para humingi ng tulong. Nang ibinahagi niya ang kanyang plano para sa paghihiganti, binigyan siya ni Moo-jin ng kutsilyo at hiniling na patayin siya. Natakot, at nag-alinlangan si Jae-ho. Kaya't sinampal siya ni Moo-jin, na ipinaunawa sa kanya, na hindi niya maipaghiganti ang kanyang ama nang hindi alam kung paano kumitil ng buhay. Kahit na tumanggi siya sa karagdagang tulong, si Jae-ho ay nananatiling determinado na maghiganti. Sa gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. Dahil sa takot, nanatili siyang tahimik, na nag-udyok sa lalaki na umalis. Pagkaalis niya, sinundan siya ni Jae-ho, pero mabilis siyang nagpatakbo ng kotse niya. Dahil sa interes nitong makahiganti, si Jae-ho ay gumamit ng malabong larawan ng CCTV upang makilala ang pumatay, sa isang misteryosong tumawag ay nag-aangkin ng kaalaman tungkol sa lalaki. Gayunpaman, sa pagkikita nila, ipinahiwatig nila na sila ay manggugulo lamang.
Ninakawan nila si Jae-hoo at sinimulan siyang bugbugin. Nang mahimatay siya, dinala siya ng mga ito. Bago pa lumala ang mga bagay, namagitan si Mo-jin at iniligtas siya. Nang masaksihan niya ang pagkamali ni Jae-hoo, nagpa siyang tulungan siya. Dinala niya siya sa isang boxing gym kung saan nagsasanay ang mga magiging assassin. Ngunit, sa halip na turuan siya, tinatrato siya ng mga lalaki bilang isang katulong, at yung iba ay sinubukan siyang samantalahin, ngunit si Jae-hoo ay nakatayong matatag at nakahandang lumaban. Siya ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay, at naging estudyante ni Mo-jin. Siya ay nagturo kung saan dapat patamaan ang mga kalaban puntos para sa tagumpay. Sama-samang nagsasanay, si Jae-hoo ay nabigla nang matamaan niya si Mo-jin, sa pamamagitan ng paghampas sa kanya sa dibdib sa isang biglaang pag-atake. Sa isang mataas na boxing competition na kinasasangkutan ng 12 fighters, si Jae-hoo ay gumagamit ng mga taktika ni Mo-jin. Tina-target niya ang mahahalagang bahagi tulad ng labi, ari at mata upang talunin ang bawat kalaban. Pagkalipas ng ilang round, kakaharapin niya ang huling kalaban, na si Gang Jae. Naging brutal ang paghaharap nila, kung saan unang nang ibabaw si Gang Jae. Sinakal niya ito gamit ang kadena at inihagis sa bakod. Napatumba siya ng ilang beses, hanggang sa magbalik si Jae-hoo gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa isang sandali, binigyan niya ng nakakatakot na elbow strike sa mukha si Gang Jae. At nawalan siya ng malay. Idineklara ni Mo-jin na si Jae-hoo ang matagumpay na nagwagi sa matinding laban. Nang magising si Gang Jae, nagpa siyang maghiganti kay Jae-hoo dahil sa kahihiyan. Habang siya ay naliligo, at uminom siya ng tubig, nang nagsimula ng umepekto ang impluwensya ng droga, pumasok si Gang Jae sa kanyang silid kasama ang kanyang kaibigan upang halayin siya. Sa una, hindi kayang ipagtanggol ni Jae-hoo ang kanyang sarili. Ngunit nang mahulog at nabasag ang palayok ng abo ng kanyang ama, pinulot niya ang kapiraso nito at sinaksak ang kasama ni Gang Jae. Pagkatapos ay lumabas siya sa silid, habang sinusundan siya ni Gang Jae nang may dalang martilyo. Binali niya ang braso nito, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, pinalibutan na siya ng mga lalaki sa likod niya. Dahil sa pag-atake kay Jae-hoo, nagpa siya si Mo-jin na putulin ang isa sa kanyang mga paa, at hiniwa ang kanyang mukha bilang parusa. Kalaunan, si Mr. Mo-jin ay nakipagpulong kay Jae-hoo, at sinabi sa kanya na, simula sa oras na ito, ikaw ay patay na sa mundo. Mula ngayon, tatawagan na siyang Oh Hyojin. Ipinasa sa kanya ni Mo-jin ang baril na iniwan ng mamamatay tao sa pinangyarihan, na kanilang nabawi. Ibinunyag niya na isang pulis ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit higit pa doon, wala nang karagdagang impormasyon. Isinasa puso niya ito, masigasig niyang pinagbutihan ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi lang siya sumali sa grupo ni Mo-jin, ngunit nakakuha din siya ng pwesto sa departamento ng pulisya. Nangangako siya ng hindi natitinag na katapatan sa organisasyon. Napagpasyahan niya na kung sakaling maging taksil siya, maaari nilang patayin siya ng walang pag-aalinlangan. Lumipas ang mga taon, nanatiling nakatuon si Jae-hoo sa kanyang trabaho bilang isang pulis. Isang araw, nagsimula siya sa isang misyon na arestuhin ang isang drug dealer na pinangalanang Park Chang-woo sa akto. Sa loob ng isang gusali, nalaman niya na nagsasagawa ito ng deal. Samantala, sinabi sa kanya ng kanyang lookout, na ang kanyang misyon ay nagkasabay sa operasyon ng ibang departamento na kung tawagin ay narcotics, na kinasasangkutan ng isa pang asset na pulis. Sa kabila ng lahat, sa pagiging komplikado ng sitwasyon, si Jae-hoo ay hindi umatras. Binasag niya ang salamin ng bintana ng kwarto. Handa na siyang hulihin si Chang-woo. Ngunit, nagkaroon ng kaguluhan at naglaban sila sa pagitan ni Jae-hoo at ng mga gangster. Salamat sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, matagumpay na naaresto ni Jae-hoo ang mga drug dealer. Gayunpaman, ang kanyang operasyon ay nagpabigo kay Sergeant John Pildo. Pumasok siya at inutusan si Jae-hoo na hayaan siyang arestuhin si Park Chang-woo. Tumanggi si Jae-hoo sa simula. Gayunpaman, nang makatanggap siya ng kumpirmasyon tungkol sa misyon ni Pildo, agad niyang hinayaan na siya ang humuli sa drug dealer. Habang naghahanda siyang umalis, sinabi ni Pildo ang isang pagnanais, na hindi na muling mag-cross ang landas nila. Nagpakita lang ito ng pagkainis sa pangangialam niya, samantala, nahaharap si Jae-hoo sa isang parusa dahil sa kinalabasan sa misyon ng pag-aresto. Si Cho Liloy, ang pinuno ng Narcotics Bureau, ang nagpatawag sa kanya sa opisina. Kapansin-pansin, si Liloy ay ang parehong lalaking nakahod, na bumisita kay Jae-hoo ng pagkamatay ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang file ni Jae-hoo,
Natuklasan niya na 2 beses na itong nag-apply sa Narcotics Bureau, ngunit tinanggihan ang kanyang mga aplikasyon. Gayunpaman, nakikita nila ang kanyang determinasyon at napagtanto na siniseryoso niya ang kanyang mga misyon, nakikita naman nila ang potensyal niya, kaya't inaprubahan niya ang aplikasyon. Ang desisyong ito ay hindi angkop kay Sargento Pildo, na halatang hindi masayang makita siya. Ipinaalam ni Liloy kay Pildo na hindi lang sasali sa departamento si Jae-ho, kundi siya rin ang magiging bagong partner nito. Nang maglaon, binuksan ni Pildo ang kaso ni Shango at nakahanap ng isang lead tungkol sa isa pang dealer na nagngangalang Mango. Pinuntahan nila ang gusali ni Mango na may utos galing kay Liloy na arestuhin siya. Nang harangin ng isang security guard si Jae-ho, mabilis na ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para ibagsak siya. Sa gitna ng paghaharap ni Jae-ho sa mga gangster, nagsimulang mag-alala si Pildo sa kanyang pagkaantala, kaya't nagpa siya siyang pumasok sa gusali, at laking gulat niya nang makitang si Jae-ho ay nag-iisang nagpabagsak sa mga gangster, nahuli si Mango, ngunit di niya ibinunyag ang tungkol sa mga bagong droga at sa kanyang supplier. Habang hinahanap ni Pildo ang mga droga, masusiding tinignan ni Jae-ho ang bar, at natuklasan niya ang isang bote na naglalaman ng bagong sangkap. Si Mango ay dinala para sa interogasyon, ngunit siya ay tumanggi na sabihin ang pangalan ng supplier. Ayon sa kanya, nakakatakot ang nagsusupply sa kanya ng droga. Siya yung taong ayaw mong guluhin. Lumipat ang eksena sa isang bar, na nagpapakitang ang supplier ng bagong gamot ay walang iba kundi si Gang Jae. Sa kabila ng kanyang pagkatanggol sa organisasyon, muling lumitaw si Gang Jae sa bawal na negosyong ito. Sa gitna ng lahat, sinisiyasat ni Jae-ho ang database at natuklasan ang file ng kaso ng kanyang ama. Ang mga tala ay nagpapakita na sa panahon ng pagpatay kay Mr. Donghan, at si Officer Liloy naman ay nasangkot sa ibang operasyon. Muli, nahaharap si Jae-ho sa isang nakakapagod na walang katapusang paghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. Samantala, nagpa siya si Mo-jin na bumisita sa kanyang pasilidad sa paggawaan ng droga. Ang Departamento ng Narcotics ay nakakuha ng impormasyon sa isang intel. Bago ang lahat, pinaalalahanan sila na ang mga telepono ng lahat ng miyembro ay kukunin. Sa pagpupulong, nalaman ni Jae-ho na ang target para sa operasyon ngayon ay walang iba kundi si Mr. Mo-jin. Minamanmanan siya ng mga pulis sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na naka-install sa kanyang hotel. Gayunpaman, nahaharap si Jae-ho ng isang problema dahil wala siyang paraan para makontak si Mo-jin. Napilitan siyang magpatuloy sa misyon. Tahimik na pinasok ng mga pulis ang pabrika at pumunta sa lugar ng paggawaan ng droga. Walang magawa si Jae-ho dahil alam niyang kayang i-record ng camera ni Pildo ang bawat galaw niya. Nang bumaba si Pildo upang arestuhin si Mo-jin, isang biglaang putok ang tumunog, na lumikha ng kaguluhan. Sinamantala ang pagkakataon, at tumakas si Mo-jin. Isang kemikal na apoy ang sumiklab sa pabrika, na higit na nakakatulong sa kanyang pagtakas. Nagmamadaling bumaba si Jae-ho para tulungan si Mo-jin. Hawak niya ang kanyang baril na nakatutok kay Pildo mula sa likuran. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari, na nagpahintulot kay Mo-jin at sa kanyang kasamahan na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Si Liloy ay naguguluhan tungkol sa pinagmulan ng putok ng baril. Sa investigasyon, tumulong na si Liloy at nakita nila ang baril na pinagdudahan na ito ang ginamit sa pagpaputok. Ang baril ay may gasgas na katulad ng narecover sa pagpatay kay Donghan. Lumalabas na ginamit ni Jae-ho ang baril para makaabala kay Pildo at makatakas si Mo-jin. Samantala, si Liloy ay hindi pa rin sigurado tungkol sa putok ng baril, tinitingnan niya ang mga armas ng kanyang mga miyembro ng koponan upang matiyak na wala sa kanila ang nagpaputok. Ngunit nadismaya ito nang wala siyang makuhang ebidensya sa kanila. Galit sa pagsalakay, inutusan ni Mo-jin ang kanyang kanang kamay, na si Taeju, na subaybayan ang salarin at responsable sa kalat ng kanilang impormasyon. Si Jae-ho ay gumawa ng paraan at tinawagan si Mo-jin upang matiyak na ligtas siya. Sa panahon ng pag-uusap, umamin siya sa pagpapaputok ng baril at sadyang iniwan ito sa pinangyarihan. Ginawa niya ito upang ipaalam ang katotohanan sa may-ari ng baril, na sa tingin niya ay ang kanyang kapitan na si Liloy. Ibinunyag din ni Jae-ho ang pagkakaroon ng mga nakatagong kamera sa hotel ni Mo-jin na nagbigay ng impormasyon sa pulisya tungkol sa kanilang mga plano sa pabrika. Dahil dito, inutos ni Mo-jin, hanapin ang lahat ng mga kamera at putulin. Ang pagkilos na ito ay nag-iwan kay Liloy at sa kanyang koponan sa isang nakakabigong katapusan sa kanilang pagsisiyasat.
Sa kabilang banda, bumalik si Gang Jae sa gym para maghiganti. Siya ay mayroong isang natatanging layunin, ang ipakita ang kanyang bagong inipon na kapangyarihan at ayusin ang sarili na sinira ni Mojin. Dumanak ang dugo sa gym, pinaparamdam ni Gang Jae sa mga miyembro ng gym ang sakit na dinanas lang din niya noon. Ang partikular na naging target ay si Taejo. Binali ni Gang Jae ang kanyang braso bilang paghihiganti. Inulerto ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen, na nag-udyok kay Jae-ho na puntahan kaagad ito. Sa nakita niya sa loob ng gym, ay nagpakilabot sa kanya. Sa pagkabalisa, lumingon siya kay Pildo, nagtatanong kung si Mojin ay kabilang sa mga nasawi. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na wala si Mojin sa gym sa panahon ng pag-atake. Samantala, ni-replay ni Mojin ang CCTV footage ng gym at natuklasan na si Gang Jae ang ulo ng pag-atake nito. 4 sa mga miyembro ng organisasyon ang namatay. Sa panahon ng libing, pumunta si Jae-ho upang masulyapan ng sandali si Mojin. Ito ay upang matiyak na ligtas siya. Sa kanyang pag-alis, hindi inaasahang nakasalubong niya si Pildo, ngunit itinatago ng kanyang helmet ang kanyang pagkakakilanlan. Binisita ni Mr. Liloy si Mojin at idiniin na hindi siya susuko hanggat hindi siya nakukulong. Sa kabila ng pananakot, nananatiling tiwala si Mojin na hinding-hindi siya mahuhuli ni Liloy. Habang sinusuri nila ang ebidensya sa opisina, nakatanggap si Pildo ng balita mula sa isang kasamahan tungkol sa kuha ng CCTV, na nagbubunyag ng pagkakasangkot ni Gang Jae sa insidente sa gym. Napahinto si Jae-ho nang mapagtanto na ang taong muntik nang pumatay sa kanya, ay bumalik na may higit na kapangyarihan. Samantala, natuklasan ng team ang dating relasyon ni Gang Jae kay Mojin, at sa kanyang gym sa pamamagitan ng mga dating koneksyon. Inisip ni Pildo na si Mojin ay maglalaylo pagkatapos ng insidente, ngunit si Mr. Liloy, na kilala si Mojin, ay tiyak na hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang paghihiganti. Malinaw na alam na ni Liloy ang mindset ni Mojin. Gaya ng inaasahan, pinutusan ni Mojin si Taejo na subaybayan si Gang Jae. Hindi siya papayag na babagsak ang kanyang organisasyon dahil sa sitwasyong ito. Si Liloy naman ay nakaisip ng madiskarteng plano. Nagpasya silang palayain si Mango para pagmasdan ang reaksyon at kilos ni Mojin. Ang ideya ay upang mahuli si Mojin kapag siya ay gumawa na ng aksyon para sa kanyang sariling paghihiganti. Si Jae-ho ay nagpahayag ng mga maaring masamang mangyari tungkol sa mga plano, ngunit si Liloy ay nananatiling hindi nababahala. Si Jae-ho ay nagpasya na ipaalam kay Mojin ang tungkol sa mga plano ni Liloy, na nagtulak kay Mojin na gumawa ng counterplan. Pinapakita lang na handa siyang makipaglaro sa laro ni Liloy. Balak niyang paikutin at sirain ang plano nito. Sa kabilang banda ay, inilabas si Mango, at ang isang pangkat ng mga undercover na pulis, na sikretong nagkalat sa kanyang bar para sa surveillance. Ibinalita ni Liloy sa kanyang koponan ang mga susunod na hakbang. Inihayag niya na nakahanap siya ng isang tao sa loob ng organisasyon na maaaring handang makipagtulungan sa kanila. Nang aalis na ito at makipagkita sa tao, nagpasya si Jae-ho na sundan siya. Gayunpaman, si Pildo ay hindi inaasahang lumitaw sa harap ni Jae-ho, na inihayag na ito ay isang bitag upang ilantad ang espiya ni Mojin. Isang away ang naganap, si Jae-ho ay lumaban upang madaig si Pildo at nagawa niyang makatakas. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Taejo sa loob ng sasakyan. Si Mr. Liloy at Pildo, ay nag-iisip ngayon kung sino ang espiya sa loob ng kanilang kupunan. Si Liloy ay kumbinsido na si Jae-ho ay maaaring ang salarin, dahil ang mga impormasyon na lumabas ay nagkataon talaga ng pagsali nito sa grupo. Inutusan niya si Pildo na sundan ang bawat kilos niya Jae-ho. Habang pinapanood ni Gang Jae ang CCTV footage mula sa kasino ni Mango, natuklasan niya ang bagong pagkakakilanlan ni Jae-ho. Kasunod ng utos ni Liloy, sinundan ni Pildo si Jae-ho habang binibisita niya ang opisina ng forensic para makuha ang ulat ng baril. Habang nagpapatuloy si Jae-ho sa kanyang pagsisiyasat kay Gang Jae, hinarap siya ni Pildo. Tinatanong niya kung bakit nag-iisa siyang nag-imbestiga, ngunit, nagawa ni Jae-ho na magpalusot upang maibsan ang kanyang mga hinala. Nagpasya silang sundan si Mango, umaasang dadalhin niya sila ni Gang Jae. At dinala sila sa isang lumang pabrika ng kotse, kung saan nagkita si Mango at Gang Jae. Gayunpaman, ito ay lumalabas na isang bitag. Inasahan na ni Gang Jae ang paghuli ni Jae-ho sa pamamagitan ng pag-ulat ni Mango.
Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan, at inatake nila sina Pildo at Jaeho. Sa kabila ng walang takot na labanan, sa huli ay nahuli sila. Tuwang-tuwa si Gangjay na sa wakas ay makakaganti na siya. Plano niyang pahirapan si Jaeho gaya ng paghihirap niya sa kamay ni Mojin. Lumaki pa ang away at nilusob ng mga tauhan ni Gangjay si Mojin. Gayunpaman, dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, ay nagawa niyang harapin at talunin ang bawat kalaban. Tumawag si Gangjay kay Mojin sa pamamagitan ng telepono, at inihayag ang pagdukot niya kay Jaeho. Agad namang kumilos si Mojin. Samantala, ikinulong si Jaeho at Pildo sa loob ng isang van, at inilagay ang mga ito sa ilalim ng isang makinang pangdurog. Nakaposas ang kanilang mga kamay at walang paraan para makatakas. Nang magsimulang madurog ang van, dumating si Mojin sa tamang oras. Pinaharurot niya ang kanyang kotse diretso sa machine, upang masira at mamatay ito. Nagawang makatakas ni Jaeho, ngunit nanatiling nakakulong si Pildo sa loob, at nakaposas pa rin. Dahil sa papunta na ang mga pulis, napilitan si Mojin na umalis sa pinangyarihan. Samantala, si Jaeho ay nahirapang palabasin si Pildo. Habang sinusubukan niyang tulungan siya, ang makina ay muling nagbukas, dahan-daang dinurog ang kotse. Sa isang desperadong galaw, hinatak ni Jaeho ang wire ng makina at sa wakas ay namatay ito. At si Pildo ay ayos na, ngunit si Jaeho ay nawalan ng malay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Dahil sa natamong pinsala ni Jaeho, nakapag-decide si Pildo sa paghabol kay Mojin hanggang sa paghuli kay Gangjay. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Mojin na ipadala si Jaeho palabas ng bansa sa lalong madaling panahon, para sa kanyang kaligtasan at sa panganib ng pagkakakilanlan, naniniwala siya na ang kanyang pag-alis ay ang pinakaligtas na opsyon, lalo na't sinusundan siya ni Gangjay. Ipinaalam ni Mojin ang desisyong ito kay Jaeho, ngunit mariin siyang tumanggi, kahit alam niya ang mga panganib sa kanyang buhay. Determinado si Jaeho na manatili at ituloy ang hustisya sa pamamagitan ng paghuli sa pumatay sa kanyang ama. Lumala na ang sitwasyon habang niligpit ni Mojin ang isang pulis na alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Jaeho. Samantala, tumawag si Gangjay ni Liloy at nag-alok ng tulong sa paghuli kay Mojin. At nakatanggap si Mojin ng impormasyon sa kinaroroonan ni Gangjay. Kasama ang kanyang mga tauhan, agad niyang pinuntahan para harapin siya. Lingid sa kanilang kaalaman, nag-aabang na pala ang mga pulis at balak silang hulihin sa akto. Isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang gang, na nagresulta na natalo ni Mojin ang grupo ni Gangjay. At agad namang nagtangka si Gangjay na tumakas, ngunit walang humpay na hinahabol siya ni Mojin. Samantala, matagumpay na naaresto ng pulisya ang mga natitirang miyembro ng gang. Dumating si Jaeho sa pinangyarihan at nasaksihan si Mojin na hinahabol si Gangjay. Isang brutal na labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa, nagawa ni Mojin na tamaan si Gangjay, saglit na nakakuha ng kalamangan. Gayunpaman, sinamantala ni Gangjay ang isang pagkakataon at agad na bumawi. Marahas niyang sinaksak si Mojin ng maraming beses. At bago pa gawin ni Gangjay ang pamatay niyang saksak, biglang dumating si Jaeho, at pinaputukan niya si Gangjay, na nagbigay ng pagkakataon kay Mojin na tumakas. Sa kabila ng pag-corner ni Kapitan Liloy sa kanya habang tinutukan ng baril, nagawa pa rin ni Mojin na makalayo, sa tulong ni Tejo. Sa kabilang banda, nagbanta si Gangjay na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. At dumating si Pildo, ngunit bago pa man siya makapagsalita, binaril siya ni Jaeho at pinatahimik siya ng tuluyan. Habang ang sitwasyon ay tumatagal, isa namang matinding hamon sa buhay ni Mojin, dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Dahil sa hindi siya makahingi ng tulong sa isang ospital, pumunta siya sa dati niyang kasama at isang retiradong doktor na nakatira sa templo. Samantala, nabigla si Jaeho nang makatanggap siya ng liham mula sa yumaong Gangjay. Sa loob, nakita niya ang larawan ng kanyang ama kasama si Liloy, na nakasuot ng uniforme ng pulis. Nang makatanggap ng tawag mula kay Mojin, binisita niya agad ito sa templo at tinanong siya tungkol sa litrato. Sa oras ng pag-uusap na ito, isiniwalat ni Mojin ang isang nakakagulat na pahayag. Si Mr. Donghan ay talagang isang pulis na ipinadala ni Liloy upang maging espiya sa kanilang organisasyon. Gayunpaman, nagtaksil si Donghan kay Liloy at pumanig sa grupo ni Mojin, na dahilan sa kanyang tuluyang pagpatay ni Liloy.
Inamin ni Mojin ang pagsisinungaling niya kay Jae-hoo upang mabaling nito ang kanyang pasya. Umaasa siya na ito ay magpapasigla sa kanyang determinasyon na humingi ng kabayaran. Tulong para sa pagpatay sa kanyang ama. Sa kabilang banda, umuwi si Liloy na lasing mula sa isang inuman kasama si Pildo. Habang siya ay nakaupo, siya ay marahas na inatake at sinaksak ng maraming beses ng hindi kilalang salarin. Dumating si Jae-hoo sa lokasyon at naalarma nang makakita ng dugo sa doorknob. Nang pumasok, dahil sa pagkagulat ni Liloy, ay napagkamalan si Jae-hoo na siya ang umatake at pinaputukan siya ng baril. Nang marinig ni Pildo ang putok ng baril, ay nagmamadaling bumalik sa pinangyarihan. Sa halip na magbigay ng tulong, hinarap ni Jae-hoo si Liloy at tinutukan ng kutsilyo ang kanyang lalamunan. Humihingi siya ng mga sagot tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama 5 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Liloy ang tunay na pagkakakilanlan ni Jae-hoo bilang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ibinunyag niya na si Mr. Donghan ay isang undercover na pulis, na nakakonekte sa organisasyon ni Mojin. Bago niya maibunyag ang kompletong katotohanan, ang pagdating ni Pildo ay nagpilit kay Liloy na ibigay kay Jae-hoo ang katibayan, ng katapatan ng kanyang ama sa pulisya, hanggang sa kanyang kalunos-lunos na pagkamatay. Nang nakatakas si Jae-hoo bago dumating si Pildo, nasulyapan niya ang kanyang backpack. Nang siyasatin niya ito, natuklasan ni Jae-hoo ang mga liham na isinulat ni Donghan hanggang sa araw ng kanyang pagpanaw. Ang mga liham ay nagbubunyag ng hindi natitinag na katapatan ni Donghan sa pulisya. Napag-alaman na si Donghan ay nagregalo kay Mojin noon, ng isang lighter na may nakatagong tracker. Agad itong pinangunahan ni Mojin, upang matuklasan na espiya si Donghan. Dahil dito, agad niyang pinatay si Donghan gamit ang kanyang sariling baril. Nabigla sa katotohanan na hindi niya namamalayang tinulungan niya ang pumatay sa kanyang ama, si Jae-hoo ay nagkaroon ng mental breakdown. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, inilabas ang kanyang pagkabigo at galit sa pamamagitan ng pagsakit ng kanyang sarili. Matapos mailabas ang galit, inalis niya ang tato ng organisasyon sa kanyang dibdib. Handa nang bumawi, ang sitwasyon ay lumalala, habang nananatiling na ospital si Liloy. Samantala, nakatanggap si Mojin ng tawag mula sa kanyang abogado, na si Jae-hoo ay nakita na pumunta sa tinutuluyan ni Liloy, na nagpapahiwatig na maaaring natuklasan niya ang katotohanan. Ginagamot ni Jae-hoo ang kanyang mga sugat, at naghahanda ng umalis. Kinuha niya ang abo ng kanyang ama, at ang punyal na ibinigay sa kanya ni Mojin, upang ipaghiganti ang pumatay sa kanyang ama. Paglabas niya sa pinto, agad siyang inatake ng mga lalaki at pilit siyang kinaladkad pabalik sa kwarto. Tinangka nilang lunurin siya sa bathtub. Gayunpaman, malaking labanan ang naganap kina Jae-hoo, at nagpupumiglas siya at hindi nagpadaig. Kasabay nito, pumasok si Taejo sa bahay ni Jae-hoo na may layuning patayin siya. Inihayag niya ang katotohanan tungkol sa ginawa ni Mojin sa pagpatay sa kanyang ama dahil sa pagtataksil. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan nila, na minarkahan ng mga pag-atake at pag-iwas. Sa kabila ng mga palitan nila, nagawa ni Jae-hoo na madaig si Taejo. Sa huli, ay tinapos niya ang kanyang buhay sa gitna ng matinding paghaharap, tila nagbago ang sitwasyon dahil kusang isinuko ni Mujin ang kanyang sarili sa pulisya para patunayan na inosente siya sa pagkamatay ni Gang Jae. Sa silid ng interogasyon, hinarap ni Jae-hoo si Mojin, iginiit na kailangan niyang pagbayaran ang mga nagawa niyang mga aksyon. Ang mga pulis ay may ebidensya ng punyal ni Mojin, at ang kanyang mga fingerprint, bilang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay kay Gang Jae. Maniniwala si Jae-hoo na sa wakas ay maaabutan siya ng hustisya. Gayunpaman, maingat na kinuha ni Jae-hoo ang ebidensya mula sa silid ng evidence room at ipaalam kay Mojin ang tungkol sa sitwasyon. Kasabay nito, natuklasan ni Pildo ang CCTV footage na nagpapakita kay Jae-hoo malapit sa tirahan ni Liloy. Ito ay nagbigay sa lahat na maghinala na siya ang umatake kay Liloy. Sa kabila ng kanilang paghabol upang hulihin siya, madaling nakatakas si Jae-hoo sa kamay nila. Sa pagkuha ng ebidensya laban kay Mojin, ngayon ay wala nang pinanghahawakan ang mga pulis laban sa kaso, sa paniniwalang si Jae-hoo ay nasa kanilang panig pa rin. Bumalik si Mojin sa gym, at nadatnan ang walang buhay na katawan ni Taejo. Napagtanto niya, na kinuha ni Jae-hoo ang ebidensya para harapin siya at iligpit sa sarili niyang mga kamay. Sa kabilang banda, nalaman ni Pildo mula kay Kapitan Liloy kung paano pinaikot ni Mojin si Jae-hoo sa loob ng organisasyon.
Kalaunan, ay nahuli si Jae-hoo at dinala siya sa ospital. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na tumakas, agad siyang hinarang ni Pildo. Iginiit niya ang mga panganib ng paghabol kay Mojin ng mag-isa. Si Jae-hoo, na lubos na nakaalam sa mga panganib, ay nananatiling determinado na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang walang ibang pagpipilian, pinusosan ni Pildo ang kanyang sarili kay Jae-hoo, nang biglang umatake ang mga tauhan ni Mojin. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, nagawa nilang makatakas. Nang sila ay nagsama, inayos ni Pildo ang mga sugat ni Jae-hoo, na nagbibigay ng koneksyon na bumubuo sa buhay ni Jae-hoo. Pinaparamdam na hindi siya lubos na nag-iisa. Habang lumalalim ang gabi, hinikayat ni Pildo si Jae-hoo na isaalang-alang sa mga pulis ang pag-aresto kay Mojin, na umaayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Ang namumuong koneksyon sa pagitan nila ay biglang naputol sa sumunod na araw, nang si Mojin ay galit na galit sa paglaban ni Jae-hoo, at pinatay si Pildo sa kanyang harapan. Napatulala na lang ito, at kinuha ang baril ni Pildo at tumakas. Dahil sa gutom sa paghihiganti, pumunta siya sa hotel ni Mojin, na nagdulot ng malaking away. Nabitbit lamang ay ang baril ni Pildo, walang humpay na pinapatay ni Jae-hoo ang bawat isa sa mga tauhan nito. At nang maubos na niya ang tauhan nito, nagharap naman sila ni Mojin. Sa isang mapanghamong sandali, sinabi ni Jae-hoo na sa una ay handa siyang sumuko, ngunit ngayon ay piniling yakapin ang isang napakalaking landas para sa paghihiganti. Isang huling matinding labanan ang naganap, na naglagay kay Jae-hoo sa kritikal. Sa isang sandali lang, kinuha niya ang punyal ni Mojin at sinaksak siya nito, at agad siyang pinasuko, ngunit pinulot ni Mojin ang isang baril, at sa isang huling desperadong hakbang, kinalabit niya ito, at nabunyag na wala pala itong bala. Kinuha ni Jae-hoo ang pagkakataong maghatid ng nakamamatay na saksak sa kanya, sinaksak si Mojin sa dibdib at tinapos ang matagal na niyang hinahangad na kalayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat!